Magandang umaga po mga kabayan. Ito po, dito lang po tayo si Kuya Al po. Ang iyong kuyang na ito po ito'y isang pasabog po at ito'y mukhang napapansin na rin po ng mga head po ng mga Katoliko. Tuloy po ito si Cardinal, mismong Cardinal po ng Katolik po ay ito'y nakapansin na rin po na grabe po na ang korupsyon at kaliwat kanan po ang nakawan po sa kaban ng bayan itong administrasyon na ito. So ito po ngayon yung ating pansinin po na hindi lamang po yung mga ordinaryong tao o hindi, pati na pwede yung mga ito yung mga churches po natin. Kung tutusin po ito iba po sa mayroon silang tinatawag na Church of Estates po. Ito ngayon po ay isa po sila sa nakapansin po na kaliwat kanan nga po yung talaga pong corruption ngayon sa under BBM administration. So ito po ang pausa po ngayon si Cardinal David. So ito na po, obispo at mga kardinal na po na nagsasabi po na ito'y talamak na nga po yung corruption sa ating bansa. Ano po nangyari po ngayon sa ating bansa, BBM? Very rich country and we're very endowed, and our people are regarded very highly in many different countries. And why Filipinos would always think of going abroad, migrating, or becoming an OFW as a way out of poverty is very disappointing. The fact that people are not able to see hope, right here in our country, that's disappointing. That means something's very wrong with our system. And we have to address it. And I would not give in to hopelessness. I do not think we are hopeless. Because we should not stand back. We have to be proactive yes, in solving these injustices in our society. yeah, because if people become very resentful about injustices, you would expect more violence, and that's very sad because you cannot solve. You cannot come up with a genuine social change through violence. And so how do we do it? I think by raising the level of education of our people and empowering them to really participate in nation building. And it is possible. And the clergy, educating our kababayans. Yes. And we're part of that. Because education isn't something you get only from school. But they say, Cardinal David, that the clergy should stay out of politics. Yeah. Well, out of politics in the sense that governance is not our cup of tea. But we're spiritual and moral leaders. And in the context of spiritual and moral leadership, I think it is our duty to raise the consciousness, the awareness of our people about, their proper participation in nation building. And I think we have a very wrong understanding of the separation of church and state. Separation of church and state should be really a basic distinction of roles. It's more a distinction of church and state. We distinguish between the roles of people in governance and the roles of people in church leadership. Those are two forms of leadership. And it's important to know the distinction, that we're serving the same people. Even Pope Francis said in 2023 that everyone must be a part of this political process for everyone's common good. Common good, yes. And that's what politics is about, by the way. It's, the pursuit of the common good. Unfortunately, in our country, the direction of our politics is really patronage, the politics of patronage. And, it's like people are getting more and more used to the kind of politics that's dependent on ayuda. As if you have to feel indebted to politicians if they give you a little bit of ayuda, when you know that all of that is taxpayers' money also, And that's a very wrong model of politics, and something's got to change about. Sige ng sino mang patansigin, pero
tandaan sana natin. May nagsabi nga sa akin, pag tinuro mo ganyan, ikaw ay may sala, 3 nakaturo sa iyo, at ikaw rin. Sabi. Kaya po, hamon nito sa atin lahat. Yung pagbabago sanang pinasimulan ni Cory Aquino, pagpatuloy naman natin lahat. Naroon din ang ilang kabilang sa mga lumagda sa una, ikalawa at ikatlong impeachment complaint laban sa bise. Nananawagan kami sa Kongreso na ituloy na itong aming sinulong na complaint. Tayong mga mamamayan, ginawa na natin yung papel natin. Sa Kongreso naman, kayo naman yung gumawa ng trabaho niyo. Sinusubukan pa namin kunan ng pahayag si Vice President Sara Duterte at ang liderato ng Kongreso. Mga kababayan, di ba ay napapansin niyo po na nanawagan si Senador Trillanes na ito'y yung gustong sumama sa rally nila ngayong January 31 para ito sa impeachment ni BP Sara. Ito po ay ito'y malaking kasinungalingan na sasabihin kay kakampi nila ang Katoliko. So ito po ay nagpapatunay po na hindi lahat ng kaparian sa loob ng simbahan Katoliko ay sumusuporta sa ito'y paglaban po o ito'y sa kagustuhan na gusto nga nila na i-impeach si BP Sara. Pero ito po, tingnan nyo po itong video mismong mga obispo. Ito si Obispo Reyes, ang isa pong gustong maibalik ang mga Duterte sa gobyerno. Dahil nga ito'y napapansin na nga ng mga obispo na ito'y kalabisan na, ito'y lantaran ng talagang pandarambong o pagnanakaw sa kaban ng bayan. Sabi nga ito'y nung sa panahon ni Duterte, ito'y takot at takot ang mga koruptor o mga nasa gobyerno. Pero ngayon ay ang mismo na nakaupo ang mga nangungurakot. Ito po yung sinisiwalat ni Bishop Perez. So, hindi po lahat Trillanes. Ito, panoorin mo Trillanes, hindi lahat po ng Katoliko ay against po sa mga Duterte o yung impeachment na sinusulong nyo na si BP Sara. Ito po, panoorin nyo po ang kagimbal-gimbal po na kagustuhan, gusto maibalik ang mga Duterte sa administrasyon. Papatupad. Iyan po ang nagustuhan ko sa Duterte administration. Ako po'y nangangarap na ang Duterte mabalik. Pansinin nyo, noong panahon niya na nakaupo, mga politiko'y takot na gumawa ng mali. Pati pulis, pati sundalo, takot. Biglang, anong nangyari? Ngayon ang mga kurakot mga nakaupo. Bakit ang isang obispo ay sumusuporta sa ganito? Hindi masamang mangarap ng pag-unlad ng pagkakaisa sa bansa natin. Alam po, sa edad kong ito, marami na po akong kasalida dito, mga 30 anos. Huwag yung magpapakita. Sa paglalakbay ko po, Hong Kong lang. Ang mga Pilipino, pag nasa Hong Kong, babait. Hindi nagtatapo ng balat, ang candy nilalagay sa bulsa. Pag naka-red, tigil. Kahit walang lumalakad na sasakyan, walang tumatawid. Ilalayo pa natin sa Subic ang Pilipino pag nasa Subic, ang babait. Law-abiding citizen. Ang tanong, bakit? Alam nila kasi, hindi sila paglalaruan, hindi sila bibiruin ng gobyerno sa Hong Kong. Naran po ba kayo? Ang totoo niyan, yung katabi mo, matino yan. Pakisabi mo sa katabi mo, matino yan. Pag matino ang nagpapasunod. Amen po ba?
Amen po ba? Nako, kung mayroong napakabait, Pilipino na. Basta matino ang nagpapatupad. Iyan po ang nagustuhan ko sa Duterte administration. Kahit ako po ay isang obispo, pare, alam niyo naman si Pangulo, pag binanggit ang pare, dumudura. Hindi man ako kasali doon. Ang katwiran ko, hindi naman lahat. Hindi ako kasali doon. Binabanggit ng Pangulo, pera si Bisha Perez. Narin po ba kayo? Ba't ako masasali kapogi kong ito? Na, biro lang po, pero yun po ang totoo. Noong ako po'y nag-aaral, paborito ko pong guro, may katapangan. Abay, nakikinig lahat ng kaklase ko. Pag ang guro ay napakabait, naglalaro yung mga klase ko. Walang matutunan. Nakuha niyo po bang ibig kong sabihin? Sigurado, ang mabait, ang pinsang buo, katangahan. Pakisabi mo nga sa katabi mo, pinsang buo ng mabait, katangahan. Ako po ay isang professor din by profession. Isa po ako sa kinatatakutan ng mga estudyante. Pag ako po'y naglalakad sa koridor, nauubos ang estudyante. Pag pumasok ako sa pintuan, tahimik, para mga piligpit na luya ang mga bata. Pero isa lang ang aking sinisigurado, may matututunan ang mga bata sa akin. Kaya po, ako ay kinatatakutan, pero pinakamamahal ng mga estudyante. Naran po kayo. Naran po kayo. Ako po'y nangangarap na ang Duterte mabalik. Yung mga hindi pumalakpak, bahala kayo. Naran po kayo. Pansinin nyo, noong panahon niya na nakaupo, mga politiko'y takot na gumawa ng mali. Pati pulis, pati sundalo, takot. Biglang, anong nangyari? Ngayon ang mga kurakot mga nakaupo. Narin po kayo? Ako, tayo hindi pinanganak kahapon. Alam natin yan. Bakit ang isang obispo ay sumusuporta sa ganito? Hindi masamang mangarap ng pag-unlad ng pagkakaisa sa bansa natin. Kung hindi tayo magsasalita at kikilos, kung hindi tayo magpapakita ng puwersa, ng lakas, sino ang gagawa nito? No, kung palakpak lang, hindi mo magawa, lalo na sa rally, hindi mo kaya. Yung makasigaw ng Amen! Yan yung matatapang. Yung mga hindi nakikain lang yun. Yung mga ganon, kumain lang yun ng With you nakalimutan na. Dapat ito ang tandaan nyo. Ang buhay natin, minsan lang. Pakisabi mo sa katabi mo, mamamatay ka rin. Sabi mo, malapit na. Pero, bago mamatay, napakagandang nagparinig ka, nagparamdam ka para sa bayan. Yun ang pinakamahalaga sa lahat. Amen po? Ako po hindi takot makulong, mabugbog, basta't iparamdam mo yung gusto mong iparamdam. Babae, gusto mo, maganda, mayaman, sexy! Gustong-gusto mo. Sa tuwing nakikita mo, nagpupunta ka ng kubeta. Hanggang kubeta ka na lang, hindi ka magtatapat, hindi ka magpaparamdam. Pag dumaan na ganon, simulan mo sa kindat. Simulan mo sa tila. Hanggang sabihin mo, karas kita. Hindi ka man tanggap
magparamdam ka. Mga Bulakenyos, mga kasama kong taga-Caloocan, Zambales, Pampanga, aba, hindi masama na suportahan natin itong rallying to. Yung iba na pe-pressure ng kung sino, natural lang yon. Ang nami-pressure sa kanila, siguro nasa taas. Dahil kung nasa baba, hindi nila papansinin. Pero, aba tayong malaya, huwag tayong pa-pressure kahit kanino. Minsan lang ang buhay natin. No, sabi mo sa katabi, mamamatay ka rin. Sabi mo, mamaya lang. Wag. Dapat iparinig natin, iparamdam natin ang ating salubin. We are not against the government. Never! And never will. Lalo po ako. Ay, nakapula nga ako eh. Naran ba kayo? Pero, kailangan nilang makita kanilang dapat marinig ang dapat makita at marinig. Gera? Handa ba ang Pilipinas sa gera? Ha? Kurutan man eh, talo tayo sa kurutan. Ilan ang bilyon ang Chino, ilan tayo. Panuntukan, talo tayo. Huwag nilang gawing issue yan. At hindi mangyayaring magkagera. Pilipino pa, subukan nila rito, talo sila. Eh, kung ang laban lang ay chismis, panalo ang Pilipino. Ano? Ewan ko ba sa Pilipinas walang chismosa? Wala ano? Mamatay na sana, Lord, yung mga nagsisinungaling. Huwag nilang gamitin yon na panakot, divert. Yung binanggit ni kapatid tungkol sa ayuda, wala akong question dun eh. Ang question ko ron ay nakakarating ba sa tamang tao yung ayuda? Eh ako hindi pa nakakaranas ng ayuda. Ewan ko itong mga kasama ko sa harapan. Nakatanggap na ba kayo? Ayuda. Eh kayo ba'y nakatanggap na? O kaya kayo magrarally, hindi pa kayo nakakatikim. Ako pinagdidiro lang, pero yun po'y katotohanan. Kung yan napupunta sa tama. Eh yan lang eh. Panahon ni Pangulong Duterte, kino-question ko na ang sana ito'y mapalabas, makuha ng SMNI. Yung binibigay natin sa 4Ps. Ako! Yung dole, yung mga tupad na nagwawalis at nagdadamo. 1 oras lang ang naipapay 8 hours. So wala problema ang gobyerno, yung nagpapatupad. Naroon po kayo. Yung 4Ps, hanapin mo mga nanay, isinasanla yung card. Nangagsusugal. Eh kung ang binibigyan ba niya matitinong kagaya ng nasa harapan ko ngayon, yung mga hindi nag-yes, eh, bahala kayo. Ako'y nangangarap na maganda sa inyo, eh, kayo hindi nangangarap. Naran po ba kayo? Hindi ako against dyan, pero dapat tama ang binibigyan. Naran po kayo? Oo. Pag dumaan sa politiko, dole, ang magwawalis, mayayaman pa sa amin. Pero, naka-uniform, nasa lilim, nagkikwentuhan. Ang pinagkikwentuhan, ganito lagi. Alam mo ba? Yung mga introduction ng mga chismoso. Alam mo ba? Alam niyo ba? O tango naman. Hindi tayo papayag na hindi natin iparinig, iparamdam, ipakita ang dapat nating ipakita sa bayang Pilipinas na ating minamahal. Ako po, kung matetreten sila sa pagtakbo ng mga Duterte, matreten sila. Bakit? Eh matitino yung Duterte. Ako po, kahit obispo nung panahong iyan ay lumalaban, ako po'y kasama. Ako po'y nangitim. Ako ilaluhan na maupo sa kabinet.
Hello. Ito po mga kabayan, pansinin niyo po yung expose ni Binhabin Magalong. Yung una po, yung 777, ngayon ay 30-30 naman. Ganun po, pinaglaruan po ang pundo ng kaban ng bayan. Ito'y nangungunang itong si Romualdez, yung sa grabing corruption ngayon sa gobyerno ito ni BBM. Isip kapag namigay po ng ayuda, grabe po, wala pong limit. So talaga naman, ito makikita niyo po na ito'y sa expose ni Binhabin Magalong po, mayor ng Baguio. Ito po ang ito'y nanguhulugan lang po na grabe po ang korupsyon ng nakawan po. Napapansin niyo po, ang PhilHealth po ay tinanggalan po ng 74.4 billion pesos po. At ito doon, sabi daw ito nga, nagsasalita na si Grace po, ay idadalhin daw po sa mga proyekto ng ibang proyekto. Samantala yung pera na yan ay para sa pangkalusugan, dapat makinabang yan ay yung mga membro na ito yung nagbabayad ng mga PhilHealth. Kawawang mga membro talaga namang sa ngayon pala talagang bawal na magkasakit dahil zero budget na nga sa 2025 yung ating PhilHealth. So ito po ngayon ang kalakaran ngayon sa gobyerno na ito sobrang pandarambong ng mga politiko, talaga lantarang nakawan ngayon sa kaban ng bayan. So ito, panoorin po natin si Mayor Magalong ng Baguio City. Hindi lang pala 7-7, meron pang 30-30-30. Yung 30-30 naman, kung ikaw ang host ng sortie, you get 30-30 million, 90 million lahat yun. 30 million AX or AKAP, 30 million na MAIP, and 30 million na tupad. Ito ang bagong ibinunyag ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong hinggil sa umano'y anomalya sa ayuda ng pamahalaan na kinasasangkutan ng ilang mambabatas. Can you just imagine? Ganon kalaki. 90 million. Kaya pala, no wonder, ang daming nagbo-volunteer to sponsor yung host yung sortie. Kasi nga yung ganun kalaking incentive nila. Dagdag pa ng alkalde na may ibang mamabatas na walang limitasyon ang nakukulimbat sa ayuda. Nalaman ko rin pala na may mga entitled na mga congressmen na congresswomen na halos unlimited yung kanilang AKAP funds. Nakakalungkot. Ganun din yung kanilang mga MAIP at yung mga tupad funds, unlimited, halos unlimited. Ayon pa kay Magalong, hindi lang basta porsyento ang nakukuha ng mga korap na mga mambabatas sa pag-host nila ng payout ng mga ayuda. Di ba corruption yun na paano mo na-disburse yung gano'n na easily, kaya mong i-disburse yung gano'n? Tapos ang nakakalungkot nga nito because unlimited yung funds nila. So in short, yung mga ninakaw nila sa porsyento nila at yung mga nakuha pa nila sa profit dahil sila na yung contractor at sila pa yung supplier, hindi pa pala nila na ilalabas. Intact pa yun. Dahil ang ipinapamigay na lang nila muna itong mga ayuda na nakukuha nila. Ibinunyag din ng alkalde na maging sa Medical Assistance to Indigent Patients o MAEP ay may nakapaloob na korupsyon. Yung MAIP pa pala, meron pang anomaly dyan. Yung ibang MAIP na pondo, ang ginagawa nila yan, ginagawa nilang medical mission, yung funding na yan. At doon sa medical mission na yan, i-jack up nila yung price ng medicine at yung services nila para may rebate na ibabalik doon sa politiko. Ikinadismaya ni Mayor Magalong ang tila kawalan ng pakiramdam ng matiwaling mambabatas na ang dapat sanay pakinabangan ng mahihirap nating kababayan ay napupunta pa sa kanila. Nakakalungkot isipin na ganun na katindi, ganun na ang level ng corruption na as if is now being committed with impunity. Na wala na silang pakiramdam, manhid na sila. Habang ang tao dyan, hirap na hirap. Ano? Hirap na hirap. Magkano kinikita ng mga drivers dyan? Swerte na 500, 600. Mga vendors, 400, 500. Habang yung iba rito sa mga napakakurap na politiko, they can easily make 1 billion pesos in a year. Ang pinakamatindi dito ay nagagamit pa nila ito sa panloloko sa mga botante.
At nakikita mo nga yung ibang congressman, pag magsalita pa sila, di ba? Ayuda raw is the best thing that ever happened. Mga ganon, di ba? O kaya kung wala si ganito, walang akap. Wala si ganito, walang maip. Kung wala si ganito, walang tupad. Yung pa lang, those messaging, alam mo na kung ano ibig sabihin. Grace Dr. Lero, UNTV News and Rescue. Benjamin Amagalo na tinawag niya pang 777 scheme kung bakit alamin sa frontline report ni Marian Enriquez. Sa gitna ng kaliwat ka ng batikos laban sa ayuda para sa Kapos ang Kita Program o AKAP, isiniwalat ni Baguio City Mayor Benjamin Magalo ang aniyay 777 scheme. Sangkot daw dito si House Speaker Martin Romualdez. Sa ilalim daw ng scheme, bawat congressman na sasama sa payout sortie ni Romualdez makakakuha raw ng 7 million pesos para sa AIX o AKAP, 7 million pesos sa MAIP o Medical Assistance for Indigent Patients at 7 million pesos sa TUPAD. Nakaapat ka ba naman na sorting day, 21 times 4. That's 84 million pesos. Ilan yan? Ilan yan sumasama? Nung nalaman ng mga ibang congressman na meron pala yan, nagsamaan na lang. Isa si Magalong sa pumirma sa open letter ng alyansang nagkakaisang mamamayan ng grupo ng mga tutol sa korupsyon. Ikinagulat nila ang 26 billion pesos na inilaan para sa AKAP ngayong taon, kung saan 21 billion pesos daw dito mapupunta sa Kamara, habang 5 billion pesos naman sa Senado. Para ayuda nila. Para akala mo personal money nila. At ipinagmamalaki pa nila yan na kami lang ang namimigay nito. Tapos gusto-gusto pa nila na sila ang namimigay. Para talagang magpapasalamat yung tao sa kanila. Wala pang tugon si House Speaker Romualdez, pero ang isa sa mga nakasama na ni Romualdez sa bagong Pilipinas Servicio Fair sa Legazpi Albay noong November 2024 na si House Ways and Means Chairman Joey Salceda, wala raw alam tungkol dito. Sa totoo lang yung 777, di ko alam yun. Nang matanong kung paano ba ang siste sa tuwing sumasama silang mababatas sa mga labas ni Speaker tulad noon sa Albay, sagot ni Salceda, May sarili ako, nandun ako. Pero yung pinamagbo doon, yung galing kay Speaker ako. Pero hindi sa akin. ano ba yung galing kay Speaker? Siyempre yung bigas, tapos yung ano, yung basically yung ano niya, kita niyo naman sa TV, di ba? Para maayos ang pag-abot ng ayuda mula sa AKAP, pinaplansya na ng DSWD, DOLE at NEDA ang mga patakaran ng programa alinsunod sa sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos. Ayon sa DSWD, unang dapat kumpletuhin ng mga mag-a-apply ang intake sheet o assessment form ng AKAP. Bahagi ito ng pagtitiyak ng ahensya na maibibigay ang ayuda sa mga karapat-dapat at hindi magagamit sa pamumulitika. Gagawa rin daw ng sumbungan ang DSWD para sa anumang reklamo sa AKAP. Nagbabalita mula sa Frontline.